Makasaysayang araw po, it's showtime! Ito po ang ikatlong bahagi sa isang serye ukol sa mga sinasabing mga ebidensya ng pagkapangulo ni Andres Bonifacio. May mga nagsasabi na ang pamahalaan ni Bonifacio ay hindi isang tunay na pamahalaan. Sa makatuwid, hindi siya maaaring kilalanin na naging pangulo dahil hindi naman ito kinilala ng ibang mga estado o international recognition. Gayun din, walang gaanong ebidensya na tumakbo ito bilang isang tunay na pamahalaan. Ngunit, tila itinaya ng mga historiador na tulad ni Dr. Milagros Guerrero ang kanilang reputasyon para sa proposisyong ito. Noon, hindi aabutin ng 10 ang mga primaryang dokumento na nanggaling mismo sa katipunan ni Andres Bonifacio. Sa ilan sa mga dokumento na ito, ipinakilala ni Bonifacio ang sarili bilang Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan. Ngunit, kahit si Xiao Chua ay maaaring mag-claim na siya ay Pangulo, kaya dapat ipakita na tumakbo talaga ang panguluhan ni Bonifacio bilang pamahalaan. Nitong mga nakaraang taon, napasa kamay ng National Historical Commission of the ang isang CD mula sa Archivo General Militar de Madrid o AGMM. Taglay nito ang scans ng mga dokumentong nasamsam ng mga Guardia Civil mula sa mga revolusyonaryo. Mula kulang-kulang 10. Ngayon, mayroon na tayong higit sa 150 mga dokumento ng Katipunan mula 1892 hanggang 1897. Ilan sa mga ito ang tinipon ni Jim Richardson, isang historiador na eksperto sa Katipunan, sa kanyang aklat na The Light of Liberty, Documents and Studies of the Katipunan, 1892-1897, na nilathala ng Ateneo de Manila University Press noong 2013. Sa isang linya mula sa pelikulang El Presidente, sinabi ni Bonifacio, Inaldo, wala na ang Katipunan sa Maynila, pero dito, buhay pang himagsikan sa Cavite. Tila pinapalitaw na kaya nagtungo si Bonifacio sa Cavite ay upang tumakas o nag-alsabalutan nito dahil nalusaw na ang himagsikan sa Maynila. Ngunit, kung titignan ng mga dokumento sa AGMM, ito ay isang malaking pagkakamaling pangkasaysayan. Iniwan ni Bonifacio sa Pasig ang mataas na sanggunian ng Hilagaan kung saan si Isidoro Francisco ang mataas na pangulo na sinundan naman ni Julio Nakpil. Ang mataas na sanggunian na ito ay may jurisdiksyon sa mga pangkat na mga katipon sa mga lalawigan ng Maynila, Morong, Bulacan at Nueva Ecija. Ayon sa mga kautusan at mga na ipinalabas nila at makatitikan ng kanilang mga pulong at halalan, makikita ayon kay Jim Richardson na in late 1896 and early 1897, the High Council did function as a form of local government in some areas, particularly to the east of Manila and in the Sierra Madre foothills. Its leaders, both civil and military, organized elections, made appointments, planned and fought battles with the Spanish enemy, solicited funds for the revolutionary cause, and tried to deal with the consequences of the fighting on the civilian population. Ngunit, ano nga ba ang mga dokumento na ito? Abangan ng susunod na bahagi ng seryeng ito. Gayun din, basahin ang petisyon sa change.org/Bonifacio Unang Pangulo. Paalala, mahalagang harapin at itama ang mga mali sa kasaysayan upang matuto tayo sa mga aral nito. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.